Okay, na-release na guys, itong Poco X6 5G. So, bago natin to i-unbox, pag-usapan muna natin ng presyo. So, meron tatlong variant guys, itong Poco X6 5G. Yung una ay yung 8 256, 4999, yung 12 256, 15999. At yung pinakamalaking 12 512 GB, 17999. So, yung i-unbox natin ngayong Poco X6 5G ay 12 512 GB. So, ito yung pinakamalaki. If ever man na meron tayo extra budget, mas maganda, ito yung variant na makuha natin para mas matagal nating magamit kasi napakadami nating may store ditong files, photos, at videos. Pero if ever man na yung 8 256 GB for 14,999, pwedeng-pwede na talaga. So, unbox na muna natin. Okay, so napaka-typical pa rin ng box itong Poco X6 5G, kagaya pa rin ng mga previous phones ng Poco. So, again guys, ito yung 12 512 GB na variant. Ito yung kanilang black. Pero if ever man, naayon natin ang black pero patong white tsaka color blue. So yung una natin makikita pag open ng box sa itong document sleeve na meron pa ring Poco na logo sa gitna. Pag open natin, makikita natin yung SIM ejector pin. Ito pala. Yan. SIM ejector pin. Tapos yung ating documentations. Tapos yung ating case. Yung case niya guys, hindi siya parang hindi jelly, parang goma na to eh. Ganda oh. Talagang napaka-flexible, napaka-lambot. Pero at the same time, protected pa rin yung ating camera bump. Ayan oh, meron siyang extra protection talaga. Okay? Pero yun nga, open na open. Mamaya tingnan natin kung itsura ng kanyang camera module. So ito na yung ating phone. Ayan. So andito yung top specs sa kanyang balot. Meron tayong Snapdragon 7S Gen 2 Crystal Rest na 120Hz Flow AMOLED, 64 megapixels na main shooter na merong OIS, 67 watts na turbocharging at 5,100 mAh na battery capacity. So tingnan natin tong black. Sobrang glossy nito guys. Tingnan nyo. Ayan o. Diba? Grabe. Sobrang glossy. May mga times na hindi na makapag-focus yung camera natin sa sobrang kintab ng phone na to. Pero maganda, napaka-premium talaga ni itsura. Pero kapitin siya ng smudges, ng fingerprints. So, ayun lang, mas madalas tayo makakita ng alikabok dito kahit pa meron tayong jelly case na ilagay dito or case. If ever man na ayaw nyo ng black na madaling kapitan ng fingerprints o ng dumi, mas maganda doon kayo sa white or doon sa blue. Okay, so tabi muna natin to. Dito sa ilalim ng box, makikita natin yung 67 watts na charging brick. Ayan. USB-A pa rin yung ating port. Tapos ito yung ating USB-A to USB-C cable. So itong Poco X6 5G ay merong IP54 na rating. Splash proof siya. So if ever na matalsikan ng madaming tubig or mabasa ng ulan, okay lang. Pero hindi pa rin to waterproof so wag natin itong ilulubog. Okay, so nasetup na natin itong Poco X6 5G. Ayan. So kapag na-setup na yung phone na to, meron tayong ilang bloatwares na makikita. Ayan, meron booking.com, amazon.com, meron mga games na pre-installed na rin, Crazy Juicer, Dust Settle, meron na ding Fitbit na application, Jewels, Blast, mga ganyan. So, meron pa tayong mga applications na pwedeng i-uninstall dito. Ayan, madali naman siyang i-uninstall. At isa pa sa unang-una ko napansin guys, kita nyo naman, yung bezel ng phone na to, pantay na pantay. Mula dito sa chin, forehead, yung dalawang side. Grabe guys. Maliban sa pantay na pantay, napakanipis din. Diba? Isipin nyo yan, for less than 19,000 pesos, hindi man lang umabot ng 20k itong phone na to. Napakaganda na ng itsura, napaka-premium na. Pero syempre, titingnan pa rin natin yung kabuuang performance ng phone na to. Okay, una sa lahat, yung kanyang haptics guys. Maganda. Pang flagship na yung levels tsaka yung feels ng kanyang vibration. So, hindi ko talaga enough at highly recommended na gamitin natin para mas realistic yung pagpindot natin, lalo na sa keyboard. Ngayon, kapag tinignan natin itong taas, makikita natin yung ating headphone jack. Meron tayong secondary speaker, secondary mic, tsaka yung ating IR blaster. Dito naman sa may right side, yung ating volume buttons at yung ating power lock button. Dito naman sa may left side, malinis na malinis, wala tayong makikitang kahit ano. Dito naman sa may ilalim, yung ating SIM tray, main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. Silipin natin yung kanyang SIM tray. Okay, so sad news guys. Yung ating SIM tray ay dual SIM slot lang.
Okay, wala na tayong mapaglalagyan dito ng micro SD card if ever man na kailanganin natin in the future. Kaya mas maganda, kaya na sinabi ko kanina, kung kaya lang naman ng budget natin, mag 512 GB na tayo. Kasi nga, walang micro SD card slot itong X6 5G. At syempre, dito sa harap, kagaya nung kanina pa natin nakikita, yung ating selfie camera ay punch hole. Ngayon, yung kanyang frame guys, o yung mga gilid niya, matte finish yung texture. Sana ganito na rin yung texture ng mismong likod kasi sobrang glossy. Ayun, kita nyo yung fingerprints ko. Diba? Ang dali niyang maging madumi tingnan. Kasi nga sobrang talaga, kapitin ng smudges. So ngayon guys, pagdating sa kanyang speaker or quality ng sound ng kanyang mga speaker, okay naman. Malakas. Actually, nag-enjoy ako dahil Dolby Atmos na. So, maganda yung separation ng left tsaka right. Mas boosted yung volume natin compared sa kapag in-off natin yung Dolby Atmos dito sa X6 5G. Yun nga lang, yung placement ng ating mga speaker ay hindi pa rin ideal, lalo na dun sa mga magi-games dito. Kasi kapag nakaganyan tayo, ayan, malatakpan natin, parang landscape mode tayo. Ayan, pero yung main speaker, ayan, hindi naman. Okay, pero ito malatakpan pa rin. So, mabuti nila mas malakas pa rin yung main speaker nitong X6 5G. Ngayon, pagdating naman sa display nitong X6 5G, meron tayong 6.67 inches, Crystal Res, 1.5K na resolution. Tapos, AMOLED na to, dot display, 120Hz yung max refresh rate natin, 2,160Hz naman yung kanyang touch sampling rate, 1,800 nits yung kanyang peak brightness, at 100% yung kanyang DCI-P3 color coverage. Dolby Vision na rin to, so mas may enjoy natin yung panonood ng mga movies dito dahil mas maganda yung dynamic range at mas magiging maliwanag yung display natin. Protected din to ng Corning Gorilla Glass Victus. So in short guys, kahit pa napakamura ng presyo ng phone na to, flagship level na yung kanyang display. Pero titingnan pa rin natin kung makakapanood tayo ng mga HD content sa mga streaming services kasi kahit gaano pa kaganda yung display nito, kahit 120Hz pa to, kung hindi naman tayo makakapanood ng mga HD content, sayang lang, di ba? Ayun, mabuti na lang guys. Kita nyo naman yung ating Widevine security level 1. At kahit pa sa mismong Netflix application, makikita nyo full HD yung resolution na mape-play natin dito. At ayan, compatible din siya sa mga Dolby Vision na mga movies or TV series. At munti ko na makalimutan, meron na rin pre-installed na screen protector itong Poco X6 5G kahit pa meron na siyang Corning Gorilla Glass Victus. So talagang may peace of mind tayo dito. Ngayon, i-check lang natin yung settings ng kanyang display, kung ano pang pwede nating magawa dito. So una sa lahat, meron tayong color scheme. So, if ever na gusto nating timplahin pa yung kulay, halimbawa gusto nating gawing saturated, standard, para mas maging accurate, pwedeng-pwede, meron ng presets dito. Pero pwede rin naman tayong mag-customize dito sa advanced, diba? Pwedeng tayong magtimpla. Tapos, meron din tayong option na baguhin or timplahin yung color temperature. Pagdating naman sa refresh rate, dalawa lang actually yung option natin, default or custom. So dito sa default, dynamically mag-a-adjust siya, depende sa ginagawa natin. So from 120, pwede siyang bumaba to 60Hz. Pero if ever man gusto natin makatipid ng battery, piliin lang natin yung custom at piliin natin yung 60Hz. So yan guys, makikita nyo, yan 120Hz, bumaba siya to 60Hz kapag hindi na natin tinatouch yung display. Pero sa oras na i-touch natin yan, magiging 120Hz. Agad-agad. Ayun, waba ulit. So, ang bilis yung waba to 60Hz. Kaya makakatipid talaga tayo sa battery kapag iniwan lang natin sa default settings yung kanyang refresh rate. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang performance, naka MIUI 14 na tayo dito out of the box. Pero pwede itong ma-upgrade to HyperOS. Naka Android 13 na rin tayo dito. Snapdragon 7S Gen 2 yung kanyang chipset. 8 hanggang 12GB LPDDR4X yung kanyang RAM. 256 to 512GB yung kanyang storage na UFS 2.2. At para lang sa kaalaman ng lahat, itong Snapdragon 7S Gen 2 ay almost 1 year old na yung edad kasi March 2023 na release yung chipset na yan. So, bago pa din. At ako, personally, first time ko makaka-experience ng performance ng chipset na to. So, excited na rin ako ipakita sa inyo yung Antutu scores. Ito yung nakuha nating Antutu score kapag naka-on yung kanyang MEMFusion 603,591. Sobrang decent na yan kasi lagpas 500,000 yung nakuha nating score. So talagang maganda yung performance na bibigay nito sa atin. Pero tingnan muna natin yung score kapag naka-off naman yung kanyang MEMFusion. Okay, ito naman naging 602,694 na lang. So bumaba ng kaunti. So dito sa X6 5G, recommended ko na iwanan nyo na lang naka-on yung MEMFusion. Ngayon para sa mga curious lang, yung kanyang memory extension or MEMFusion ay pwedeng umabot ng hanggang 8
gigabytes na virtual RAM. Okay, so try natin siya dito sa CarX Rally. Dito sa graphic settings, ang pinaka-comfortable na feel kapag mag-games tayo ay hanggang 5 lang na setting. Ayan, 5, 5, 5, tsaka 6 dito sa shadow quality. Tapos, ayan, no limits naman yung FPS natin. Tapos kapag sunipe natin dito, ayan, pwede pa nating i-boost yung performance para sagad-sagad. Ayan, naka-performance mode tayo ngayon. Ayan, try natin. Ayan, tinatry ko na to kanina, napaka-smooth naman ng feels. Kahit na mabigat yung graphics ng game na to. Ayan, okay naman yung reflections. Okay naman yung texture niya. Wala din tayong frame drops. Pero I don't think nakakatungtong siya ng 120Hz hanggang or 120 frames per second. Hanggang 60 lang talaga. Yun lang yung mapifeel mo dito sa kanya. Pero very playable naman. Ano, okay naman siya. Pero check pa natin sa mas mabigat. Punta tayo sa SpongeBob. Okay, dito naman sa Cosmic Shake ng SpongeBob, sa video settings, naka-ultra tayo, yung resolution natin. Tapos lahat ng kanyang graphic settings naka-ultra. So try natin kung smooth pa rin yung ating gameplay. Continue natin. Pero saglit pa lang ako nag-games mula dun sa CarX Street kanina, papunta dito sa SpongeBob. Siguro good 5 minutes na tuloy-tuloy. Medyo may napifeel na akong init dito sa likuran ng phone. Ngayon, yung feels dito sa sagad natin yung, okay, wala tayong, ewan ko lang, di nyo na-detect sigurong game to. Wala tayong ma-swipe dito. Anyway, yung feels niya, hindi pa rin 120 frames per second. Parang 60 frames per second pa rin. Pero smooth pa rin. Hindi naman na masama. Pero meron na talaga ako na-feel na mainit na temperature sa likod. Yan. So, tingnan muna natin yung temperature. Kasi medyo alarming na sa feels ko yung kanyang init. Okay, so dito sa likod, yes, umabot na tayo ng 39.3. Yan. Dito naman sa may harap, 39.9. So, ayun lang. Kapag naglaro tayo dito ng mabigat na games, kagaya lang nung mga nalaro ko, parang nga sa iba, hindi pa mabigat yung mga tinetest kong game, nagkaroon na ng alarming hit tong phone na to. So, hintayin natin na ma-optimize to ng Poco sa mga darating na software update, lalo na siguro dun sa HyperOS na pinangako nila para dito sa Poco X6 5G. Ngayon, yung camera naman ng phone na to ay merong 64 megapixels na main shooter na merong OIS, 8 megapixels na ultra-wide camera at 2 megapixels na macro lens. So, tingnan natin ang mga sample shots. Okay, so ito yung ating 4K 30 frames per second na video recording dito sa Poco X6 Pro 5G. Meron tayong OIS dito kaya kahit naglalakad tayo napaka-stable. Pero if ever na hindi pa to sapat, meron pang additional EIS na pwede tayong idagdag dito sa kanyang video recording pero magda-downscale to 1080p yung ating resolution. Okay, so try natin yun. Okay, so ito yung ating steady video dito sa Poco X6 5G. So, combination ng EIS tsaka OIS, kaya para tayong naka-action cam. Sobrang stable. Pero syempre, compromise na yung quality niyan compared sa 4K kanina. Okay, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so ito yung 1080p 60 frames per second na video recording dito sa ating X6 5G. So meron tayong EIS kaya medyo naka-crop, naka-zoom in tayo. Pero stable, guys. Hindi natin ma-disable yung EIS niya kaya ganyan na lang talaga yung framing natin. Badat na yung kamay ko pero napakasikip pa rin ng framing natin. Comment kayo sa baba. Ano masasabi niyo sa quality? Ngayon, pagdating sa battery, meron tayong 5,100 mAh na capacity at capable sa 67 watts
na fast charging. Ngayon, charge ko to from 15 to 100%. Inabot lang ako ng 41 minutes. So, not bad na para sa ganitong size ng battery. Okay, so yun ang ating quick review dito sa Poco X6 5G. Anong masasabi niyo sa phone na to? Bibili niyo ba to para sa presyong 14,999 or 15,999 or 17,999? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon ko kayo tatanungin nyo guys, una sa lahat yung kanyang main selling points, siguro yung kanyang display. Kasi pang flagship level na talaga yung display ng phone na to. Pangalawa, yung kanyang storage na abot ng 512 gigabytes. Maganda rin yung, or malaki din, yung kanyang battery capacity. At yung camera niya, nakita niyo naman kanina, yung kanyang 64 megapixels na may OIS ay okay naman. Maganda yung quality. Yung kanyang 1080p na selfie video kanina, yes, 1080p. Pero guys, maganda. Aminin nyo, maganda pa rin yung quality. Pero sana nga, dumating yung time na kahit sa mga ganitong lineup ng Poco, ay meron na rin tayong 4K selfie video recording. Ngayon, para sa akin, okay siya para sa presyo niya. Sigurado ako magugustuhan niyo yung phone na to. Sana lang talaga, dumating din yung time na ma-fix ng Poco yung mainit na na-feel ko kanina kasi saglit lang tayo na games at kagaya ng sinabi ko, para sa iba hindi pa nga mabigat yung game na nilaro natin kanina, pero nakaramdam na ako ng alarming heat. Umabot tayo ng 39.9 degrees kahit saglit lang tayo naglaro dito. So sana ma-fix yun ng Poco sa mga susunod na software update. Pero if ever naman na hindi tayo mag-games, magpi-picture-picture lang tayo dito or kaya manonood tayo ng movies sa Netflix, ganyan, or sa video sa YouTube, ay mag-enjoy tayo sa phone na to. Sulit na sulit siya para sa presyo niya. Pero guys, gusto kong marinig kung anong comment niyo para dito sa Poco X6 5G. Comment kayo dyan sa baba kung bibilin niyo ba to. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.